Ilang party list group ang nagsagawa ng rally sa harap ng Cebu Provincial Capitol upang ipakita at iparating sa COMELEC na may umano'y pandaraya sa araw ng halalan. Nanawagan ang mga ito para sa di umano'y hindi patas na resulta ng halalan dahil sa mga problema sa automated counting machines at sa mga pagpapatupad ng umano'y hindi tamang manual counting at transmission. Ayon kay Second Domini ng Kabataan Party List na si Jose Paulo Chavez, na nakatanggap sila ng impormasyon na may mga pagkakataong hindi nababasa ang mga ACM at hindi tumpak ang resulta. Bilang karagdagan, ang tagapagbantay ng halalan na kontratikas ay nakatanggap rin ng halos 5,000 kaso ng pagbili ng boto at pagbebenta ng boto kung saan 1,000 ang na-verify. Kaya naman sigaw ng mga ito ay ang pagpapatubad ng manual counting at election transmission upang matiyak ang katumpakan ng mga halalan. Hinihikayat din ni Jaime Paglinawan ng Bayan Central Visayas ang mas pinaigting na aksyon laban sa red tagging habang nagsasagawa ng protest rally ang ilang progresibong grupo na nakabase sa Cebu kahapon. Anya na may nakikitang resibo sa mga binoboto natin, ngunit hindi tiyak kung naitatransmit ba ito sa iba't ibang canvassing centers. Kailangan na yung COMELEC mismo na umaksyon sa mga reklamo natin tungkol sa mga red tagging at saka yung mga fake news na ang tinatarget nila yung ating mga progressive party list. Kitang-kita natin may mga glitches kahit sinasabi ng COMELEC na successful. Pero marami, no? Yung makita nyo, mga balita, baliktad. Yung mga official ballot nandoon na sa ibang lugar. So, siyempre, maraming mga kababayan natin na disenfranchised. So, sa tingin natin, kailangan ng COMELEC umaksyon, kailangan yung gobyerno ni Marcos. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!